pinasasalamatan natin patuloy ang ating Panginoon Diyos dahil loob niya na sa ilang araw na ba na mula nung mag-lockdown, nagsimula ng 15, di ba? March 15. At ito ay nakatagdasa ng matapos ilang 6 sa Wednesday. Wednesday 14. Tama? 14 Tuesday. Tuesday. Pero may extension hanggang April 30. Kaya parang kailan na, di ba? Halos nakaisang buwan na pala tayong ganito ang sitwasyon. Pero salamat sa Diyos, pagkamat pinag-utos na bawal muna yung mga ganitong pagpipipon, pero salamat sa Panginoon dahil tayo po ay nagtuloy-tuloy kahit iilan-ilan tayo. Dahil siguro talaga, kaya din na sinabi ng ating Panginoon na saan man ang dalawa o tatlo nagkakipon, siya ay nasa kanilang kalagitnaan. Darating talaga siguro na panahon talaga na kami pa lang yung bukan matakot. Darating pa lang panahon kung nakita tayo na rin pupulutan tayo ng ulo. Ngayon pa lang, natatakot na tayo. Wala na yan. Now, sa ating pagkipag-ugnayan sa Diyos, ay pinapag-ugnayan na rin natin yung ating mga kapwa, katulad na mga nagpapantay na ganyan. Kasama natin yan sa mga pinag-pray na bigyan sila ng lakas kasi mga voluntary yan, yung ating mga doktor, mga nurses, karamihan pa naman na apektuhan talaga ng ang daming namatay ng mga doktor at mga nurse dito lang sa atin. Nasa mahigit 10 na yata yung doktor eh. Kung magpapatuloy pa yan, maubusan tayo ng mga doktor. Pero ganun pa man, ang ating inaasahan talagang magbibigay ng tawag ito, solusyon para mawala na itong virus na ito at tuluyan ng madala sa kawalan. Kasi may hangganan din naman ito. Ay ang Panginoon Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya sa Kanya tayo namamagitan, humingi ng awa, tulong, mabag. Dahil iba yung ating kalagayan ngayong mga kapatid, kung titignan natin, talagang mas mahirap. Sa panahon kasi nila Haring David, kapag nagparusa ang Panginoon Diyos, yun talagang parusa ng Diyos. Ito gagagawa dito ng tao eh. Kaya wala sa ayos. Talagang tumatagal, pero kapag ang Diyos ang nagpaparusa noon, araw po ang pinipilan, isang araw nga na, panahon ni David, nung nagkasala si David. Pero yung kasalanan ni David, pinabilang lang niya yung kanyang mga sundalo. At kapag ganun ang inasta ng isang lingkod ng Diyos, parang walang tiwala sa Panginoon yun. Bakit mo bibilangin yung sundalo mo para magkaroon ka ng seguridad? Dahil sa dami ng sundalo mo, kaya mo nang lupigin yung ibang bansa na nasa sakupin mo. Hindi ganun eh. Mula sa Paul, ang Panginoong Diyos ay nagpapakita sa kanila na lahat ng laban sa Panginoong Diyos, hindi sa atin. Kaya kapag pinagbilang mo, kaya malaking kasalanan kay Haring David yun eh, na pinabilang niya, para bang inutyukan siya ng espiritu ng demonyo, na sige, bilangin mo yung mga sundalo mo. Nung pinabilang niya, saka ngayon nagpadala ng mensahe ang ating Panginoon sa pamagitan po ng isang propeta sa panahon niya. Propeta, at the same time, pari din yun. Then, sabi niya, nagalit ang Panginoon Diyos sa gawa mo. Mamili ka. Sabi na, kung anong parusa ang gusto mo. Unang Kronika, pakibasa yan, simula sa verse 1, pakibasa sa Tagalog. Nais uluhin ni Satanas ang Israel, kaya inudyukan ito si David ng mag-census. Dahil dito, inutusan ng hari si Joab at ang mga pinuno ng buko na
sitwasyon. Si Haring David po ay isang tapat na lingkod ng Diyos. Kaya ang tanong dito, nakita niyo ba yung sitwasyon ni Haring David? Tapat siya lingkod ng Diyos, pero nung inudyukan siya ni Satanas, nakinig siya. Wala ba kayo nabubuong talong? Tama siya po sa Pablo na bilang mga lingkod ng Diyos, ingatan niyo yung mga sarili niyo kasi si Satan, malimit na kukunwari siyang anghel ng kaliwanagan. At malaki ang posibilidad talagang padaya kahit yung mga lingkod ng Diyos. Kaya mapapansin natin, kahit sa ayaw minsan alam natin na totoo yung Diyos natin pinaglilingkuran. Pero bakit pagdating ng mga ganitong mga sitwasyon, nakakamba tayo? Bakit tayo natatakot? Yung nga lang, sa panahon natin kapag lagi tayong binabalot ng alalahanin. Kasi biglang re-restore sa ating mga kaisipan yung sarili nating kakayanan. Sarili nating kakayanan ang nangingibabaw, hindi talaga yung kapangyarihan ng Diyos. Kagaya ni Haring David, bakit siya sumunod? Kasi alam niya sa sarili niya, kapag marami siyang tauhan, marami siyang sundalo, mas ligtas yung kanyang nananaig yung sariling damdamin, yung sariling naramdaman. Ganon din sa atin Hindi naman tayo katulad ni Haring David na ganon siya biruin mo si Haring David, ang puso niya galing sa Diyos. Meron siyang puso ng Diyos yung taglay niya. Sa Biblia, he has the heart of God. Pero dahil sa kahinaan natin, ganun din sa atin, kung hindi natin ito lalabanan, kung hindi natin ito kukontrahin, tingnan niyo mga kapatid, yung tauhan niyang si Joab, ang kumontra sa kanya. Sabi niya, mahal na hari, bakit mo ba kailangan na bilangin? Alam ni Joab na kapag nagtiwala ka sa sarili mong kakayanan, hindi matutuwa ang Diyos sa iyo kasi paulit-ulit na ipinapaalam sa tao na magtiwala kayo sa Diyos. Hindi sa sarili niyong kakayanan, sa sarili niyong paraan. Kasi lahat ng laban niyo, laban ko. Lahat ng kahiyan niyo, kahiyan ko. Yung mga ginagawa niyo, hindi tama sa akin bumabalik yan. Yun ang malaking problema. Na hindi naman iniintindi ng maraming mga mananampalataya yan. Kasi may kalayaan na Pero lagi nagpapaalala sa Apostol Pablo, yung kalayaan nyo, isipin nyo, na hindi lahat ng kalayaan ginagawa nyo, bagamat libre kayong gumawa ng nais nyo, pero hindi lahat ng nais nyo nakakatulong. Kaya ano nangyari? Tingnan niyo kung anong nangyari sa ganitong ginawa ni Haring David. Ituloy niyo sa verse 9. Sa 7 muna. Sa 7. Nagangit ang Diyos sa ginawang ito, kaya pinarusahan niya ang Israel. Sinabi ni David sa Diyos, napakalaking kasalanan ng ginagawa ko, Yahweh. Patawagin mo sana ako sa aking pamalan. 9. Sinabi ni Yahweh kay God, ang propeta ni David. Pumunta ka kay David at sabihin mo sa kanya, sinabi ni Yahweh, pumili ka sa tatlong bagay na maaari... Doon muna. Tingnan niyo kung anong uri ng mananampalataya din nga si Haring David. Dali mo sisi. Ha? Dali niya natatanggap yung... Tanggap niya yung pagkakamali niya. Karamihan ng mga mananampalataya, pag
nasita mo. Nagbabago. Kapag nasita mo, nabaling yung kanilang ego, nagba-backfight. Bakit ako lang ba? Diba? Gusto si Haring David iba. Nung masita siya, natanggap niya, nagkamali ako. Mas madali kayong tanggapin na nagkakamali ka kaysa ipaglaban yung pagkakamali mo. Kapag tinanggap mo yung pagkakamali mo, tapos na eh. Pero kapag ipinaglalaban mo yan, i-justify mo yung sarili mo, hahaba yan. Tama ba mga kapatid? At mahilig naman tayo eh. Mahilig tayo mga tuwiran sa sarili natin. Kasi ayaw nating mapahiya. Ayaw nating matanggap kalimitan na nagkamali pala tayo. Pero ito yung magandang ugali isang mananampalataya. Bagamat tayo yung nagkakamali lagi, pero kung madali mong matanggap na nagkakamali ka at pwede mo namang ihingi ka agad ng tawad sa Diyos yan, madali ang usapan. Ganon si Haring David. Bagamat nagkakamali siya, kapag may nagsabi sa kanyang mali ka, madali niyang naunawaan yun at madali siyang magsisi sa Panginoon. Pero may mga consequences. Bawat pagkakamali, ito parang problema. Pag nagkakamali ka, hindi mo na maibabalik yan. Mayroon pong consequences na dapat mong tanggapin. Hindi nga ibig sabihin na magaling naman maghumingi ng tawad eh. Kaya nga, bawat mananampalataya, pinag-iingat tayo. Maging sa pananalita natin, pag nagkakasakit tayo ng damdamin na ating kapwa, mahirap yun i-heal. Kasi madali tayong masaktan. Kaya ano nangyari? Tingnan natin. Sunod, verse 9. Sinabi ni Yahweh kay Gad, ang propeta ni David, pumunta ka kay David at sabihin mo sa kanya. Sinabi ni Yahweh, pumili ka sa tatlong bagay Ito yung na maaari ko consequences. sa iyo. Pinapili siya ng tatlong bagay. Ano yun? Sige. Pumunta nga si Gad kay David at pinapili ito. Tatlong taong tagutong. Biruin mo, yung pagkakamali ni David, ang katumbas nun is 3 years of famine. Kunting pagkakamali lang yun kunting pagkakamali. Pero ang katumbas nun is 3 taong tagutom sa buong Israel yan, sa buong Israel. Tapos, 3 buwan pananalagkat ng mga kaaway. 3 buwan na pananalasa ng kaaway. Ibig sabihin, sa bawat gira na kanilang nakakaharapin, 3 buwan silang matatalo. At kapag natatalo sila, hindi ko girong tao ang namamatay o yung mga sundalong namamatay dyan. O 3 araw na pananalagkat ng Diyos sa pamamagitan ng salot sa buong Israel ay sasagawa ng anghel ni Yahweh. Praise God. Magpasya ka ngayon Kung kayo ang magpasya dyan mga kapatid, anong pipiliin nyo? para wala kang mapipili kasi sa Kailangan yung pumili ng isa eh. Gutom na lang. paggutom na lang. Ang gutom naman, napakahaba. Ha? Pwede. Manilipot sila. Lipon din talaga. Kapag 3 buwan naman, pero yung 3 buwang gera, tagaan yan yung gira doon, hindi naman katulad ngayon na pindutan na lang ng paniyuklear. Sa kanila talagang tagaan yan, paana. Sus! Yung 3 araw na lang ng pananalagkat. Ngayon yung 3 araw naman ang pananalanta, ang him ng Panginoon Diyos ang papatay. Anong pinili ni Ang David? sagot naman nga ni David sa 13, napakanira ko mo. Lingkod na malapit ka sa puso ni Lord, nagsalita pang napakahirap. Sabi
sagot ni David, ganito, ayaw kong matalo sa aking kalaban. Kaya mas maganda pa, ikaw na lang ang magparusa sa amin. Kaya ang tinanggap niya, yung 3 araw na pananalasa ng anghel ng kamatayan. Nagpadala nga ng salo sa Israel si Yahweh at pitungpong likat ang namatay sa kanila. Pero yung sa isang araw, pinili niya 3 araw na pananalasa ng anghel at sa pamagitan po ito ng salot. Isang araw pa lang na nanalasa yung salot, ilang libo na yung namatay? 70. Kung magpapatuloy yun sa 3 araw, 200. 210,000 yun. Ilan yung sundalo ni Hari David na binila? May binagin ba? 1,100,000 men who drew sword and 70,000 men who drew ano yan? Maraming ginawan. Kaso lang, malaking kabawasan sa kanila yun. Di ba? Nung makita po, alam niyo, nung magparusa ang Panginoon Diyos, talagang napakabuti ng Panginoon, maawain talaga siya. At nawalubin ng Panginoon Diyos sa nakikita niya sa sitwasyon din naman natin ngayon. Buwan na po ang nabilang buhat nung nagsimula ang virus na ito. 2019 pa di ba? Nagsimula ito 2019 pa sa Wuhan. Pero alam niyo ba, nung isang araw lang yata, alam niyo kung ilang patay po sa isang araw sa Amerika? Mahigit 2,000 isang araw lang. Ngayon kung magpapatuloy ito, sa atin napakarami nating mortality rate. Ilan na po ang patay sa atin? Samantalang yung recovery natin, napakababa ng recovery natin, napakarami pong namamatay. At yung nakaka-recover, sa ibang bansa, marami silang patay, kakaunti yung namamatay, pero napakarami yung nakaka-recover sa kanila. Sa atin, napakarami pong patay, kakaunti yung. And kung imagine natin, tumagal pa ito, di ba? Ngayon, nung panahon ni Hari David, araw lang po ang binilang, pero hindi pa tinuloy. Alam niyo ba, isang araw lang na nalasa yung anghel, pinatigil na ng ating Panginoon. Kasi si Hari David, sabi ni Hari David, bakit kailangan madamay? Ako yung nagkasala, bakit kailangan madamay yung aking mga kababayan? Kaya sabi niya, ako na lang patayin ng Panginoon. Kaya pinatigil din ng Panginoon Diyos, bago lumapit ang Panginoon, bago lumapit si David sa Panginoon, pinatigil na po ng Diyos, naawa na po ang Panginoon. Tingnan natin, balik tayo doon. Sinugo ng Diyos ang isang anghel ni Yahweh upang wasakin ang Jerusalem. Ngunit nang wawasakin na ito, ikinalungkot ni Yahweh ang nangyayari, kaya sinabi niya, tama na, huwag mo nang ituloy iyan. Ang anghel doon ay nakatayo sa tabi ng likan ni Ornan na isang Jebuseo. Tuminila si David at nakita niya ang anghel ni Yahweh sa pagitan ng langit at ng lupa. May hawak itong espada at nakaamba sa Jerusalem. Praise God. Hindi pa nga pala. Ang una, pinadalhan pa ng sayot, pero hindi pa talaga yung parusa yung pamananalasa ng anghel. Hindi pa pala yun. Kaya kung hindi pinatigil ng Panginoon yung pananalasa ng anghel, ako ubos ang lahit nila talaga sa loob ng 3 araw. Pero nakita lang pa yung Diyos at naawa. Yun yung isang attribute ng ating Panginoon na dapat talaga nating tingnan. Mahabagin ang Diyos sa kanyang mga anak. Napaka-compassionate niya.
Kaya pinigil niya. Salamat sa Diyos. At ganun din nawa sa ating panahon na ngayon na sa halip na mag-alala tayo mga kapatid, sa halip na pairalin natin yung takot sa ating mga puso kung anong pwedeng mangyari sa atin, i-apila na lang natin. Sana matapos na ito. Sana matapos na ito at gamitin pa tayo para sa kaligtasan ng ating mga kapwa na hindi pa ligtas, hindi pa nakapakinig ng salita ng Diyos. Marami pa kasi mga mga kapwa natin, mga mahal natin sa buhay, hindi pa talaga sila nakakilala. Pero, yun nga, minsan na nagkukulang din tayo sa pagpapakita sa kanila ng compassion. Kaya ang katwiran natin, matitigas naman ulo ng mga yan. Yung siguro mga kapatid, dahil mayroon tayong isang Diyos na punong-puno ng pagmamahal, pairalin din natin yung ating compassion sa ating kapwa. And this is our prayer, maging sa ito yung pansarili ko rin yung dalangin. Loobin ng Panginoon na matapos na sana itong pandemic na ito. At bigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makapangaral sa iba. Makaamaabot natin yung iba na hindi pa nakapakinig ng salita ng Diyos, hoping and praying na sa huling mga panahon na ito, na hindi magtatagal, magaganap ang lahat ng bagay, ayon sa pinapangako ng Diyos. Pero habang meron tayong pagkakataon, sana tubig ng Panginoon ang gamitin pa tayo para sa kaligtasan ng iba. At loobin nawa, at tayo rin bilang mga magkakapatid, tulong-tulong tayo kung may mga kaibigan kayo gusto nyo madala sa Panginoon, hikayatin nyo na magkaroon ng mga Bible study, makapakinig sila ng salita ng Diyos. Huwag nyong pairali, huwag natin pairali. Ayaw namang makinig yan matagal ko na. Patuloy natin sila imbitahan, baka sakali na makahabol pa sila. Kasi hindi na magtatagal mga kapatid, matatapos ang lahat ng ito. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na we are ambassadors of Christ. Bilang mga ambasador, Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway. At Amen. nagkatiwalaan niya kami upang maglingkod ng sa gayon, ang mga tao ay maging kaibigan na rin niya. okay, Ibig sabihin, doon muna. Tingnan natin yung gustong i-emphasize niya Apostol Pablo. Tayong mga nauna na, tayong mga tinawag ng Panginoon, binigyan ng ganitong pagkakataon. Ginawa tayong mga kaibigan ng ating Panginoon Diyos. At sabi nga ng John, hindi ko na kayo itinuturing ng mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat na narinig ko sa aking Ama. okay, sa mga servants mo, halimbawa ikaw ay isang mayaman, may mga katulong ka, yung mga sikrito mo, hindi mo pwedeng i-hayag sa mga servants mo. Pero, sa mga kaibigan, malaya ka, di ba? Kapag mga talagang tapat tayong kaibigan, na ihayag natin, pati yung mga sikrito natin. Wala tayong naitatago kasi tinuturing natin siya kaibigan. Ngayon, sa ganun din aspito, sabi ni Apostol Pablo, hindi na tayo tinuturing, bagamat we are all servants of God, hindi na tayo tinuturing niyang mga alipin o mga katulong, mga manggagawa, kundi itinuturing tayo ng Panginoon bilang mga kaibigan niya, which He entrusted to us. Lahat ng lihim niya, inihayag na sa atin. Ganon din tayo para sa iba. Kaya sabi nga, even your enemy, you have to love them. Wala kang ituturing na kaaway. Kahit sino. Gusto mo silang dalhin sa Panginoon Diyos para katulad mo, makikinabang doon sa pangako ng ating Panginoon. Makibahagi. Kaya nga sabi, pagituloy doon sa 2 Corinthians, Ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay
kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Amen. 81. Sige. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pagkikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Amen. Meron pa? Meron pa kadugtong? Lalo. Okay. Sa ganitong mga aspito, mga kapatid, may papadama din natin sa ating mga kapwa, yung ating hangarin talaga, na hindi lang tayo makikinabang sa kaligtasan na ibinigay na ating Panginoon Diyos, kundi lahat. Lalo tigit pagdating sa ating mga magsabuhay, mga kaibigan, kasi napakahalaga ng kaligtasan po ito, na hindi pagtatagal, matatapos na ito mga kapatid. Kaya lupin ang Panginoon Diyos na gamitin nawa ang iglesia ito. Kaya sabi ko nga sana, lagi kong nag-iusap na Brother Nelson, tigilan na nila yung pagkikipagtaktakan dun sa mga iba-ibang mga iglesia. Wala naman tayong ano na sa kanila eh. Wala tayong sagutin sa kanila. May mga kanya-kanya na silang kaalaman. I-focus natin ngayon yung ating atensyon doon sa mga hindi pa nakakilala sa Diyos. O may mga nakakilala man na ligaw yung kanilang sitwasyon na maitama yung kanilang pananampalataya. Kung talagang naniwala tayo na ating pananampalataya ay totoo, mali pa na lang. Kung hindi rin tayo naniniwala na yung ating sinasampalataya na ay totoo, ay wala talaga tayong magagawa. Pero kung naniniwala tayo na itong Diyos natin pinaglilingkuran ay totoong Diyos at siya yung nagpapawalang sala sa lahat ng tao na nais magbalik loob sa Kanya, apay karapatan natin. Kaya nga pag-iusap ni Apostol Pablo, bilang mga ambasadors ni Kristo, bilang ano bang Tagalog ng ambasador? Mga kinatawan? Kinatawan, di ba? Na tayo yung mga anak ng Diyos na ipinapadala para magiging kinatawan kasi hindi na nila makakasama ang Panginoon Diyos physically. Tayo ngayon nakakaalam ng katotohanan, tayo yung magsilbing halimbawa para sa kanila. Kaya isang pakiusap ni Apostol Pablo na yung salvation na tinanggap natin, i-work out natin. Paano natin i-work out ito? Sa pamagitan po ng pagpapakita ng kabutihan sa ating kapwa. Kasi ang Diyos nakikiusap in behalf sa pamagitan ng ating pamumuhay. Kailangan natin na maging halimbawa sa lahat ng mga taong makakasaksi sa atin para madala natin sila kay Christ. Para ma-reconcile. Kasi kailangan magkakaroon ng reconciliation. Malayo po yung nagiging agwat ng tao sa Diyos. Nahiwalay po ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Pero kapag tayo po ipinapangaral natin si Kristo sa kanila, ipinapaalam natin na ito pong bugtong na anak na ito, itong flesh ng ating Panginoon Diyos na ito, nung siya magkatawang tao, ito yung nagiging tulay para makabalik ang tao sa Diyos, which tayo yung nakikiusap sa pamagitan natin, sa pamagitan po ng mga nakakilala na sa Kanya, magsikap tayo. Magiging isa nawa yung ating mga adhikain na yung mga tao hindi pa, walang pang relasyon sa Diyos, o nakakilala man pero hindi ganun na, hindi katulad po ng ipinapahayag po ng Biblia na tinanggap natin, karapatan natin ipaalam sa kanila. Kaya lubin ng Panginoon na magtulong-tulong tayo pag matapos na ito. Kung hindi naman na kalooban ng Panginoon Diyos ang masusunod, ang mahalaga sa ngayon, meron po pangako sa ating kaligtasan. Pero if ever ang Panginoon ay magtagal pa, alam nyo, panahon natin ngayon mga kapatid, sa panahon ni Apostol Pablo, kaya na-realize ko po ito, kagabi lang ako nagbabasa. Sa pagpupursige ni Apostol Pablo, ang paglilingkod niya sa Panginoon, hindi naman yata umabot ng mga 20 years. May binilang siya, sabi na 14 years ago, dinala ko ng Panginoon Diyos sa, siguro mga more mga 20 years. Pero saan siya umabot? Halos buong Asia Minor, naiikot niya. Sa hangarin po niya na
yung mga kaibigan natin dito, malay natin, dadalhin tayo sa iba't ibang lugar, magkaroon tayo ng iisang hangarin na loobin ng Panginoon, yung mga hindi pa nakakilala, yung mga nakakilala, hayaan natin sila. At kung may mga kanya-kanya na sila, mga churches, sige, bahala sila dun sa kanila. Kasi sagutin sila nung mga nangangaral sa kanila. Ang sa atin naman, yung mga hindi pa nakakilala, yun ang ating punteriyahin para sila ay magkaroon ng relasyon sa Diyos. At ituro natin sa kanila kung anong dapat gawin, kung ano yung mga dapat ipamuhay. Then, hanap naman tayo ng iba. Para lahat ay makakalam sa katotohanan at magkaroon ng pagkakataon na maka-avail doon sa biyaya ng Diyos na sa lahat na magtatagumpay talagang gagawin niyang tagapagmana ng kanyang kaharian. At it's just, mga kapatid, hindi ito birong kayamanan. Hindi ito birong, kung meron lang balita na may namimigay na tigla 5,000 na ipapaalam natin sa ating mga kaibigan, may namimigay dito. Halika! Meron namimigay ng tigla 2,000, 1,000. 1,000 lang yan. Pera lang yan. Pero yung inaalok ng Diyos kaharian niya, pagiging tagapagmana. Pero kadalasan tinatamad tayo. Napofokus kasi yung ating atensyon sa mga sarili natin na kasiyahan. Sarili nating comfort. At walang sinisino dito mga kapatid. Ang kalaban natin na alalahanin yung kalaban natin sa Satanas, hindi po siya nagbibiro sa kanyang trabaho. Ano ang trabaho ni Satan? Agawin yung, nakawin yung para sa atin yung kayamanan natin. Wasakin ka at patayin ka. Yan ang kanyang mandate eh. Kaya wala siya sinisino. Kaya maging si Apostol Pablo, nag-iingat lagi. Ipinapaalam niya sa mga tao ni si Satanas ay nagpupura ng anghel ng kaliwanagan. Para kapag napakinggan niyo siya, maniniwala kayo sa kanya. Para madaya kayo. Kasi si Haring David, hindi birong lingkod si Haring David, pero nadaya niya. Pero hindi naman tuluyan. Kaya nga, ang Panginoon lagi nagbibigay ng sa atin, di ba? Yung sabi niya, anong sabi niya sa 1 John chapter 2? Ang layunin kung bakit isinusulat po ang Biblia para ang tao daw ay huwag magkasala. Pero hindi yun, suntok sa buwan yun, ang tao laging nagkakasala. Tama ba mga kapatid? Pakibasa ngayon. 1 John 2:1 hanggang 2. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Si Kristo ang handog sa ipapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Biruin niyo yun mga kapatid. Bagamat ang Biblia ay sinulat para ang tao makaiwas sa pagkakasala. Pero alam ng Diyos alam ng malingkod ng Panginoon din na ang tao ay laging nagkakamali. Kaya anong ginagawa ng ating Panginoon? Umaabot siya lagi. Ang kailangan lang natin, kapag nagkamali tayo, ang nating kaligtaan, hihingi ka agad dito ng tawad sa Diyos sapagkat mayroong Diyos na nagpapatawad. Ganun din sa ating mga kapwa-tao. Kaya, lubin ng Panginoon at ito yung ating prayer. Patuloy natin itong ipanalangin, maging sa ating mga personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Iapila natin yung ating mga kapwa na hindi pa nakakilala. May mga mahal tayo sa buhay na hindi pa talaga, wala pa silang relasyon sa Diyos. Sana subuhin tayo para sa kanila. Lubin ng Panginoon na utusan tayo, gamitin tayo ng Panginoon Diyos para sa kaligtasan nila. At kapag tayo ay nagbahagi sa kanila, lubin ng Panginoon na maunawaan nila yung mga sinasabi natin.
Kasi kung hindi din naman maunawaan ng tao, yung mga sinasabi natin, yung mga binabahagi natin sa kanila, wala rin namang halaga din eh. Kaya nga, tubig ng Panginoon Diyos, at ito yung ano natin sa ating mga prayers at request sa Panginoon. Total, may pangako naman ang Panginoon Diyos sa atin na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pabayaan. Laging ang bata niya nasa kanyang mga anak lagi. Kaya wala tayong dapat talaga ipangamba kung tutuusin. Wala tayong dapat ikatakot. Sa halip na tayo ang matakot, i-focus natin yung ating atensyon para sa kapakanan ng ating mga kapwa. Mahalin natin sila. Iapila natin sila sa Panginoon Diyos. Na ang mahirap pa naman mga kapatid, alam nyo, pinakamahirap yung makumbinsi natin yung ating mga mahal sa buhay. Kasi nakaakibat po yung salita ng Panginoon na walang propeta sa kanyang sariling hindi pinaniwalaan ng sarili niyang bayan yung kanyang pagiging propeta niya eh. Kaya natutuwa nga ako kay Edison, siya mismo ang nagkumbinsi sa kanyang mga magulang. Pero kadalasan talagang mahirap kumbinsihin yung mga sarili nating pamilya. Pero wala naman imposible din sa Panginoon Diyos eh. Ang kailangan lang natin talaga maging halimbawa sa kanila. Ipakita natin yung ating pagmamahal sa kanila. Yung pag-uunawa natin sa kanila. Ang mahirap kung minsan kasi, mas madali pang umunawa yung mga hindi mananampalataya kaysa mga mananampalataya eh. Kaya bilang mga lingkod ng Panginoon, iapila natin sa Panginoon Diyos. Kung talagang mga ambasadors tayo, ginawa tayo ng Panginoon bilang mga pinatawan para sa ating mga kapwa, then sa bawat time siguro sa panahon ito, palapit yung araw ng paghuhukom ng ating Panginoon. Pero yung matinding kapigatian, kung itong dala ng coronavirus na ito ay matindi, at ang sabi ng Panginoon ay pasimula pa lang ito ng paghihirap, ano pa kaya yung dala ng kung aabutin natin yung iba pang mga pagkapighatian na dalating? Ano kaya kahirap na yun? Dito ba? Tatagal pa ba tayo dito? Nanghihina na ba tayo? Huwag naman sana. Amen. Huwag na akong ipaintulot ng Panginoon Diyos. Nawa. Ito yung iapila natin sa lahat ng mga kapatiran. Pakita natin yung ating pagmamahal sa mga taong hindi pa nakakilala sa Kanya. At the same time, pag-pray natin lahat ng mga nakakilala sa Kanya na magpapatuloy. Huwag manghina, huwag manulubaypay. Tuloy-tuloy natin pasalamat yung biyayang pinagam natin mula sa Diyos. Ulitin ko, we are all ambassadors of God, mga kinatawan tayo ng ating Panginoon. Lahat tayo may mga kanya-kanyang kahinaan. May bumabalot din sa atin kung minsan natakot, pangamba. Tao tayo eh. Nandito pa tayo sa ganitong kalagayan. Pero sana, talunin lagi natin yung mga umiiral na ito sa ating mga katawan, sa ating mga puso't kaisipan, sa pamagitan ng pagtitiwala natin sa Diyos. Si Aring David naging biktima. Tama, mga kapatid. Pero nakapagbalik agad siya ng loob sa Panginoon. Ganun lang. Lahat tayo ay mayroong kapansanan, pero may Diyos tayong tagapamagitan. Meron tayong Diyos na punong-puno ng pagmamahal sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pabayaan. Lagi siyang nandyan. Remember the word of the Lord Jesus Christ, I am with you until the end of the ages. Kasama niyo ako hanggang sa wakas ng inyong buhay. At wala kayong dapat ikatakot. Ano mang gagawin sa inyo ng inyong kapwa-tao, itong ginagawa nito na pandemic na ito, kapwa natin tao may gawa nito. Pero anong sabi ng ating Panginoon?
Wala kayong dapat ikatakot. Ano man gagawin sa inyo ng inyong kapwa, sapagkat may Diyos tayo nangako sa atin na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo mapabayaan. Amen? Kaya alisin natin lahat ng pangamba, lahat ng takot natin, talunin natin ang pagtitiwala natin sa Diyos. Mahal tayo ng Panginoon Diyos. Siya po yung nangako sa atin, magbibigay sa atin ng proteksyon. Amen? Basta i-focus natin mga kapatid, nakikiusap po yung lingkod na dumating na itong matapos mo ito, kung kailan matapos ito, siya nawa, matapos ito kagad-agad. Huwag lang patagalin pa natin para makagawa pa tayo. Let us work for food that does not spoil. Magsikap tayo na mag-imbak ng pagkain na hindi nasisira. Ito po yung mga bagay na nauukol sa langit. At 9:4 nandyan. Ano sabi ng habang kasama pa natin ang ating Panginoon, magtrabaho tayo. Darating ang gabi, wala na tayong magagawa. Pero habang bukas pa ang kaligtasan, then loobin ng Panginoon Diyos na gamitin pa tayo sa huling mga panahon na ito. Palagay ko talaga na sa huling henerasyon na ito, ating henerasyon na ito magaganap na yung pangako ng Panginoon. Pero thanks be to God, naging kabilang tayo sa kanyang plano. Naging bahagi tayo ng kanyang kaligtasan, naging bahagi tayo ng kanyang pangako na maging tagapagmana ng kanyang hari. Maraming salamat sa ating Panginoon. Tayo lahat pa ito mga kapatid. Praise God. Lord, purihin ka Panginoon. O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli Ama na narito kami para pagpatuloy yung fellowshipping na sinasabi mo Panginoon Diyos. Tawag namin kaligtaan. At umaasa kami Ama na sa ganitong mga pagtitipon, ang iyong presensya ang aming pong maitaas at matanggap mo nawa lahat ng aming mga handog na papuri para sa iyo, Ama. Yung mga awit na aming pong inaawit para sa iyo ay maging kalugod-lugod nawa sa iyo, Panginoon. At yung aming pagbabahagina ng iyong mga salita, naway basbasan niyo po ito, Ama, na magkaroon po ng isang hangarin ng iglesia ito namin dinalayan. Bawat iglesia may mga kanya-kanyang mga pananagutan. Pero isa sa mga itinuturo ko ni Apostol Pablo sa iglesia ng aming kinalalagyan, magiging tagapangasiwa nawa kami ng aming mga kapwa. At magtulungan kami, mag-abutan kami ng awa at kahabagan sa isa't isa, may padama namin ang aming pagmamahal, pag-ibig namin sa aming mga kapwa, maging sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, at alam namin Panginoon na si Apostol Pablo ay inutusan mo para sa aming mga hintil para magdala ng mabuting balita. At naniwala kami sa kanyang mga salita na iniwan sa amin na ito'y nagmumula sa iyo. Panginoon, gamitin mo kami kung si Apostol Pablo noon ay nakikiusap sa kanyang mga kapwa mananampalataya na pagiging ambasador kami para ma-reconcile ang mga tao pabalik sa iyo. Then, Lord, please, gamitin mo rin kami sa munting kawang ito namin kinalalagyan na wala kaming ibang itataas kundi ikaw, Panginoon. Lord, sa mga kapwa namin mananampalataya, na kagaya namin na bihira pa rin kuminsan yung takot at pangamba, lalo tigit pagharap namin sa ganitong mga sitwasyon. Panginoon, tulungan mo kami na i-overcome lahat ito sa pamagitan po ng ating pananampalataya sa iyo. Alam namin naman na may mga kanya-kanya kaming kahinaan at higit sa lahat, alam mo ito, Panginoon. Kaya Ama, tulungan mo kami na ma-overcome lahat na ito, mapagtagumpay namin ang lahat na ito, at magamit pa kami para sa aming mga kapwa, lalo higit sa mga hindi pa nakakilala sa iyo. Nais kong iapila yung aking mga kamag-anak, yung mga tiyahin, mga pinsanin, mga kaibigan, maging sa mga pamilya ni Brother Galoy, ni Sister Minda, ni
kay Nanay Clara, kay Brother Ed, kay Sister Eden, sa lahat ng mga mahal sa buhay ng mga kapatiran sa loob ng iglesia ito, Panginoon, inaapila namin sila. Kahabagan mo sila, Panginoon, abutin mo yung kanilang pangailangan espiritual, at kung kalooban mo, magamitin mo kami. Gamitin mo ako, gamitin mo kami na mag-asawa, ang aking buong pamilya. Gamitin mo ang pamilya ni Brother Caloy. Gamitin mo ang pamilya ni Nanay Clara. Gamitin mo ang pamilya ni Brother Ed. At sa bawat kapatiran sa loob ng iglesia ito, Panginoon, gamitin mo kaming lahat para sa aming mga mahal sa buhay. Gusto namin silang makasama, makapiling namin sila doon sa iyong kaharian. Pagkamat maaaring hindi na namin sila kilala pagdating namin sa iyong harapan, sa iyong kaharian, O Diyos. Pero ang mahalaga, sila ay huwag mapahamak. Pagpus magkaroon ng buhay na wala hanggang sa piling mo. Kung sakali man, Panginoon, gamitin mo pa kami sa mga kaibigan namin, sa mga tao na pagdadalhan mo sa aming mga panyapak para sila ay makapakinig ng iyong mga salita na magbibigay buhay sa kanila. Bigyan mo ng kapangyarihan ng iyong mga lamang gagawa sa loob ng iglesia ito, Panginoon. Punasan mo ang aming mga bibig. Hayaan mo, Ama, na magkaroon kami ng mga malinis na puso, pag-iisip, hangarin namin sa aming mga kapwa, na maipabot namin sa kanila doon sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo. Ang mga salita mo, Diyos, na magbibigay buhay sa kanila ng buong kaliwanagan. Maunawaan nila ang kahalagahan ng iyong kamatayan sa krus at ng iyong muling pagkabuhay. Matanggap nila ito, magiging daan para mapagpagan ka ng mga damdamin na siya nahatong sa kanilang pagsisisi sa kanilang mga kasalanan at pagtanggap sa iyo, Diyos, upang magiging tagapagmana ng iyong kaharian. Lord, tulungan mo kami. Wala na kaming dapat alalahanin sa aming mga sarili sapagkat may pangako ka sa amin ng Diyos na hindi mo kami papabayaan, hindi mo kami iiwan. Ang gusto namin iapila sa ngayon, Panginoon, yung aming mga mahal sa buhay. Sa mga kapatiran namin nanghihina, sa mga kapatiran namin nanlulupaypay, sa mga kapwa mananampalataya sa pampanig ng mundong ito, nandoon sila, Panginoon. Patatagin mo silang muli. Gusto namin iapila, Ama, ang lahat ng mga mananampalataya mo sa iba't ibang dako ng mundong ito. Na mamagitan kami, Panginoon, para sa kanila. Sa mga nanghihina, nanglulupaypay at tumalakad, hindi naayon sa iyong katwiran, sa iyong kabanalan, ibalik mo sila sa ilalim po ng iyong pagkakasiwa, Panginoon. Lubin niyo po na magpanibagong lakas silang ulit at magtulong-tulong kami sa paglilingkod sa iyo. Marami pa siguro, Ama, kayo ang hindi na nakakaalam. Marami pa siguro hindi nakakaalam sa katotohanan, Panginoon. Hindi pa nakakabalita sa magandang balita natin na ng iyong kamatayan sa krus at ng iyong muling pagkabuhay. Gamitin mo kami, Panginoon, bilang mga ambasador para sa kanila. For them to be reconciled, pabalik sa iyo, Panginoon. Kaya, Ama, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pabayaan. Hayaan niyo po na magkaroon kami ng isang hangarin. Magiging matatag na ang iglesia nito, Panginoon. Ano man magiging tingnan ng Diyos, katatagan, tibay, at tagumpay ang amin pong inaasahan mula sa iyo, Diyos, para sa iglesia nito namin pinagiging. At kung lulubin mo, Ama, i-expand mo ang iglesia nito. Hindi lang sa Montalban, kundi sa iba't ibang bahagi ng sanlibutan ito, sa iba't ibang probinsya at kung saan doon kami nanggagaling. Suguin mo kami sa kanila, Panginoon, para doon sa maibig pa nakakilala sa iyo. And ma-establish, Panginoon, kung anong nais mo para sa kapakanan ng iyong mga anak. Lord, sa iyo namin pinagkatiwala ang lahat ito.
Wala kaming magagawa pa, nakikita mo yung aming kalagayan. Wala kaming mga resources, Panginoon. At alam mo, Ama, hindi ito lingid sa iyong kaalaman na sa panahon namin ngayon, halos lahat ay pinapatangko ng material things. Kaya ito yung pangunahing takot ng hihirap sa amin. How can we do it, Lord? Paano namin ito magagawa kung hindi mo kami tutulungan? Kaya, Lord, sa iyo namin pinapaabot natin ito at nagsusumama kami sa iyo, Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat, alam namin na hindi pa rin kami maaaring malayo pa yung aming lalakbayin, Panginoon, palapit sa iyo. Pero umaasa kami, Panginoon, na sa pamagitan na yung awat abat, maabot namin, Panginoon, yung talagang layunin mo sa iyong mga nilita. Sabi mo, Ama, kaya mo pinapatagal, hindi mo ba tinutupad ang iyong mga pangako. Bagamat alam namin hindi ka mapagpaliban sa iyong mga pangako. Pero ang hangarin mo, Ama, nais mo lahat ay maligtas, makaalam sa katotohanan, at umantong sa pagsisisi sa mga kasalanan ng bawat isa. Lord, you are a compassionate God, a very compassionate God. And your mercy and love endures forever, Lord. Habang meron pa kami pagkakataon naman, tulungan mo kami, tulungan mo. Gusto namin maabot. Unang-una yung aming mga mahal sa buhay, mga kapatid, mga magulang, mga kapag-anak. Then kung may panahon pa, Panginoon, gamitin mo kami para sa iba pang mga tao at hangad ng kaligtasan ng Panginoon. Bigyan mo kami ng puso ng mapagin, puso ng mapaggalingan sa kapwa, na kung paano mo kami itinuturing ng mga kaibigan ng Panginoon. Gusto rin namin magdala ng maraming kaibigan sa iyong banal na harapan. Sabi mo nga pa yung instruction ko ito sa iyong mga alagad noon, Aklat ng Lucas, chapter 16, verse 9. Kung sa may mga kakayanan, tumulong financially, Lord, huwag silang magkaroon ng takot na mahubos man yung kanilang kayamanan sa pagdala ng mga kaibigan sa iyong banal na harapan. Ang mahalaga may tatanggap sa kanila, sa aming lahat, doon sa iyong kaharian. Lord, maraming salamat po sa iyo namin pinagkatiwala muli ang iglesia nito. Mamagitan kami sa isa't isa, Panginoon. Proteksyonan mo kaming lahat. Kilala mo ang lahat ng mga anak mo sa loob ng iglesia nito, the Church of the Living God. This is your ministry, Lord. We believe that you are the pillar and the foundation of the truth. Ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng bagay, Panginoon. Ikaw ang tanging pag-asa ng lahat ng tao para makaiwas sa kapahamakan at kaamba sa mundong aming tinanangyan. Kung sumasampalataya kami sa lawak na iyong pangunawa. Sumasampalataya kami, Ama, na iisang dahilan mo kung bakit ikaw ay nagkatawang tao. Bakit ikaw namatay sa cross. Binigay mo yung sarili at muli kang nabuhay para patunayan sa lahat na hindi natatapos sa mundong ito ang buhay namin ng Diyos. Mayroong buhay na totoong naghihintay sa lahat ng mas masampalataya sa iyo. At ang hangarin mo, Panginoon, na lahat ng tao gusto mo silang maligtas. Then, use us, Lord, for your glory. Hindi para kami ay magmamuri sa aming mga sarili, pagmayabang, kundi ang maitaas ka at madalas sa iyong banal na harapan upang sa iyo lahat ibalik ang lahat ng pasasalamat, pagpupuri at pagsamba. Sa iyo bilang aming Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming Panginoon na sinusundan. Ikaw lamang, O Diyos, ang may likha ng langit at ng lupa. Ikaw ang Diyos ng Israel. Ikaw ang totoong Diyos ng Israel. Ikaw ang nagplano ng lahat ng ito, Panginoon, na sa iyong pagkakatawang tao, pati kaming mga hintil na hindi kabilang sa lahi ng Israel, ay magkaroon ng bahagi sa iyong kaharian. Ama, maraming salamat sa mabuting balita ito. Napakagandang balita ito para sa amin. Na dati hindi kami kinahabagan, hindi mo kami kinahabagan. Dati wala sa amin ang iyong atensyon. Pero ngayon, na ibinila mo kami na isa sa iyong mga pinagpapala,
Thank you so much, Lord. Thank you so much. Tumanggap kami ng iyong awat na ba? Naging bahagi kami ng iyong mga plano. And umaasa kami naman at maghihintay kami sa katuparan ng mga ito. Hindi magluluwat, Panginoon, tutuparin mo lahat ng iyong mga sinasabi, lahat ng mga sabi mo nga sa Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa, nakikinig at sumusunod sa lahat ng mga nakasulat sa iyong banal na kasulatan, sapagkat ang lahat ng nakasulat dito ay malapit ng magaganap. Yes, Lord. Thank you so much, Lord. We are for being us a part of your plans. Thank you so much, Lord God. Salamat, Panginoon. Salamat sa kaligtasan mo, Ama. Salamat, Panginoon, sapagkat pagkapat mayroong banta ng panganib, dakot at pangamba ang COVID-19 na ito. But we are hoping, Lord, that sa hindi magtatagal, ayon sa iyong kalooban, O Diyos, matatapos ang lahat na ito, Panginoon. At magkakaroon kami ng pagkakataon na maibahagi ka, maibahayag ka. At umaasa kami, Ama, na makapagdala pa kami ng mga maraming kaluluwa sa iyong pananampalataya. And I remember, Lord, doon sa sinasabi mo, Ama, sa pinapakita mo sa akin sa pamagitan ng panaginip, na ang atas mo sa amin, O Diyos, ay magdala ng mga bata, lahat nagadamit ng puti. Yes, Lord, we are hoping na magkaroon ng fulfillment ito sa aming kapanahonan. Sa kasama yung mga kapwa ko, mga magagawa, kapwa kong crew sa isang barko na ipapadala mo, Diyos. Lord, tulungan mo kami na magkaisa kami sa paglilingkod sa iyo. Magkaroon kami ng isang hangarin, isang pag-asa, isang Diyos na paglilingkuran, at isang Diyos na siyang aasahan namin na muling paparin upang tuparin ang iyong mga ipinapangako sa amin. Maraming salamat po, Ama. Ano man yung aming mga pagkukulang, lahat ng aming mga pagkakamaling pagkakasala, patawarin mo kami lahat, Panginoon. Patawarin mo ako, patawarin mo aking mga kapwa magagawa sa loob ng iglesia nito. Patawarin mo lahat ng mga tinawag mo sa loob ng iglesia nito, Panginoon. Lahat ng mga tao nakapakinig na yung mga salita sa pamagitan namin bilang yung mga lingkod, patawarin mo kami. Pakalinisin mo kami, bihisan mo kami, Ama, ng linong puti, mga mabubuting gawa na dapat namin gampanan bilang yung mga anak. Tulungan mo kami, kapagan mo na maging kahalimbawa kami para sa aming mga kapwa. Halimbawa sa paggawa ng mabuti, pagpapakita ng pag-ibig sa isa't isa, handang umunawa, handang magsakripisyo para sa kapakanan ng aming mga kapwa-tao, handang magtiis, handang magtiyaga, hanggang sa magiging ganap, sakdal ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Muli pinagkatiwala ko po kasama ang mga kapatid na nandito ngayon sa iyong mga kamay ang buong iglesia. Ang buong iglesia na aming ginagawa ko at heaven sa bawat bahagi ng iyong katawan sa iba't ibang sulok ng mundo. Narito kami, Ama, muli itinatas namin sa iyong bawat isa. Bawat anak mo, Panginoon, na kinikilala mo, tinawag mo upang maging bahagi ng iyong kaharian. Inilift up namin sa iyong pananahapan ng lahat. Hawakan mo kami, Ama. Proteksyonan mo kami. Hayaan niyo po na ma-enjoy namin, O Diyos, sa kabila ng hirap, mga pagtiis, maging masaya kaming maglingkod sa iyo. Dahil sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo na iniwan sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka. Sabahin ang ngalan mo, Diyos. Abutin mo ang aming mga kapwa sa mga ganitong mga kalamidad, ang aming gobyerno, Panginoon, na nag-iisip. Bigyan mo naman ng wisdom ang aming presidente para makagawa ng paraan na nagmumula sa iyo, Diyos, para makontain at matuluyan ng mawala ang salog na ito. Hindi dahil sa kagagawa ng tao, hindi dahil sa iyo, sa iyong awat habang, sa iyong mga nilikha, Panginoon. Proteksyon mo
ang sumaming lahat. Hinihiling namin ito, Ama, na may pagsamo sa iyo, may pag-asa na tutugunin mo yung aming mga panalangin. Hinihiling namin ito na may pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, na siyang Diyos, Panginoon, at makapangyarihan sa lahat. Sa iyo lahat ang papuri, pasasalamat at pagluluwalhati mula ngayon at magpakailanman. Sa pangalan mo, Panginoon. Amen. Amen. Praise God.